Sabay, Super Balita sa Umaga Nationwide. Sabay! Dito sa GMA, naniniwala kami na ang nagbabalita dapat walang kinikilingan, walang mga interes na pinoprotektahan, walang pinapangalagaan, kundi kapakanan ng sambayanan at katotohanan. Balitang walang bahid, walang labis, walang kulay. Serbisyong totoo lang. Oras, 3:30 minuto makalipas sa 7:00. Handog sa inyo ng Super Radyo DZBB at lahat ng Super Radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Live ngayong umaga. Ito ang Super Balita sa Umaga Nationwide. Nag-uulat live mula sa Super Radyo DZBB. Narito sina Mike Enriquez at Joel Reyes-Zabel. Miyerkules po ngayon, ika-22 sa buwan ng Nobyembre taong 2023. Sa ating mga headlines, price guide para sa Noche Buena items inilabas na ng Department of Trade and Industry 152 produkto. Tumaas ang presyo. Mga grupong Piston at Manibela sabay na magtitigil pasada ngayong araw. 4 sa bawat 10 pamilya sa bansa ay tinuturing ang kanilang sarili na mahirap batay sa survey ng Okta Research. Bayan ng Glan sa Sarangani sinailalim na sa state of calamity dahil sa matinding epekto ng lindol. Lagpas taong baha. Naranasan po sa ilang bahagi ng Visayas dahil sa malakas na buhos po ng ulan. State of calamity tinaas sa Northern Samar. Pwersa ng militar ng Pilipinas at Estados Unidos sa bayang nagpapatrolya ngayon sa West Philippine Sea. Vice President Sara Duterte at House Speaker Martin Romualdez abay kapansin-pansing hindi nagkibuan sa isang aktibidad. Dating Pangulong Rodrigo Duterte sinabing muli siyang papasok sa politika kung mapapatalsik ang kanyang anak. Isa pa ang trainee ng Philippine Coast Guard nasa way sa pagkasanay sa Cavite. Super Radyo DZBB Special Coverage. Super Radio DZBB Bantay Biyahe. Double B tayo mga kapuso. Nakatutok po ang buong puwersa ng Super Radio DZBB sa special coverage kaugnay ng tigil pasada ng grupong Piston at ng Manibela. Si Alan Gatus nagigikot po sa Quezon City, gayon din sa Camanava at Bulacan area. Si Mark Pacalala nakatutok sa Eastern Metro Manila habang si Mau de la Cruz nandun sa Southern Metro Manila. Si Manny Vargas naman nakatutok sa lungsod ng Maynila. Super Radio DZBB Bantay Biyahe. Bantay Panahon. Taming pinerwisyon itong shear line na ito. Ito po yung salubungan ng mainit at malamig na hangin. Nakaapekto pa rin po sa silangang bahagi ng Luzon at Visayas. Partikular sa Visayas, Bicol Region, Mimaropa, Quezon at Zamboanga Peninsula, makararanas po na maulap na papuri na may kalat-kalat na makapagulan, pagkulog at pagkidlat. Hanging amihan naman ang umiiral sa Cagayan Valley, Aurora, Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon. Nagdudulot po na maulan na papawirin na may mga panakanakang pagulan. Habang ang localized thunderstorm, ang posibleng umiiral sa nalalabing bahagi ng Mindanao ngayong araw. Bantay Panahon. Ito ang Super Balita sa Umaga Nationwide. Inilabas na ng Department of Trade and Industry ang price guide para sa Noche Buena items. Ang price guide ang masisilbing gabay para po sa wais na pamimili ng Noche Buena items ngayong Kapaskuhan. Batay po sa price guide, 152 produkto ang tumaas ang presyo kumpara po ng Pasko ng nakaraang taon. Kabilang sa mga tumaas ang presyo ay ilang brand po ng hamon, fruit cocktail, mayonnaise, all-purpose cream, pasta at tomato sauce. Narito po ang presyo ng ilang Noche Buena items depende sa timbang o laki at brand. Ham, 163 pesos hanggang mahigit sa 892 pesos. Ang fruit cocktail, 56 pesos hanggang 288 pesos. Ang keso, 55 pesos hanggang 371 pesos. Ang keso de bola, mahigit sa 199 pesos hanggang 513 pesos. Ang mayonnaise, 24 pesos po hanggang mahigit sa 176 pesos. Ang sandwich spread, 26 pesos hanggang 252 pesos. Pasta mahigit sa 25 pesos hanggang 111 pesos. Yung elbow macaroni, 23 pesos hanggang 119 pesos. Ang salad macaroni ay mahigit sa 36 pesos hanggang 117 pesos.
Ang spaghetti sauce, mahigit sa 35 pesos hanggang mahigit sa 95 pesos. Tomato sauce, mahigit 17 pesos hanggang mahigit sa 92 pesos. Ang creamer o kaya yung all-purpose cream ay 63 pesos hanggang 75 pesos. Pero may mga brand naman na hindi yung nagbago ang presyo. At meron din pong mas bumaba pa. We were able to talk to manufacturers and retailers and pinakiusapan po natin sila na kung maaari, wag muna sila mag-increase ng presyo especially sa mga basic BNPCs until December 31. Tinig po ni DTI Assistant Secretary Amanda Nograles. Samantala mga kapuso, price monitoring sa Noche Buena items paigtingin ng DTI dyan sa Palawan. Alamin natin ang balita mula kay Junfred Calamba, Super Radio Palawan. Junfred, pasok! Super Radio! Mas paiigtingin ng Department of Trade and Industry o DTI Palawan ang price monitoring sa lahat ng Noche Buena items, partikular sa mga leading stores at supermarkets dito sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Sa panayam ng Super Radio kay Welson Paz, Trade and Industry Development Specialist ng DTI Palawan, ngayong araw umano nila isa sa publiko ang suggested retail price ng mga Noche Buena items bilang gabay sa mga mamimili ngayong nalalapit na ang Kapaskuhan. Ayon kay Paz, nasa Christmas Shopping Guide ang mga presyo para sa lahat ng brand ng ham, fruit cocktail, queso de bola, gayon din ang presyo ng pasta, tomato sauce, creamer at iba pa. Unang linggo pa lamang umano ng Oktubre ay sinimula ng bantayan ng ahensya ang presyo ng Noche Buena products. Kaya tiyak nilang mas marami ang supply at stock ng mga ito ngayon sa pamilihan kumpara noong nakaraang taon. Nagpaalala naman si Paz sa mga negosyante na huwag samantalahin ang panahon ng Kapaskuhan para magtaas ng sobra sa presyo ng mga produkto dahil tiyak na maiimbestigahan ng mga ito. Ako si June Fred Calamba ng Super Radio Palawan, nag-uulat sa GMA Super Radio DCWB, dapat totoo. Super Radio Flash Report! Nako, nagkakahetot-hetot na naman po ang traffic mga kapuso dahil mayroong aksidente na nangyari dito po sa EDSA Show southbound. Nagdudulot po na mabigat na taloy po ng trapiko habang isang dump truck naman nasiraan po sa C5. Alamin natin ang balita mula kay Charlie Nosares, MMDA Metro Base. Charlie! Yes, Super Radio! magandang umaga sa inyong dalawang kasama Joel and kasamang Melo at sa mga tagapakinig at tagapanood ng DZBB. At sa mga oras na ito, ang EDSA southbound natin, heavy traffic na po yan. Diyan pa lang sa may pagbaba ng Timog flyover. At tuloy-tuloy yan hanggang dito sa may Shaw Boulevard. Ongoing na tinatanggal yung oil tanker na sumabit sa concrete barrier ng Carousel Lane dyan sa may approach ng Shaw Boulevard tunnel. Bakit siya sumabit dyan? Ano nangyari? Hindi ko alam kung tumikit masyado siya sa carousel. Lumusot ang preno. Dumikit. Dati. Tumikit. Lumusot ang preno. Kaya't yung mga dadaan ng EDSA, pinapayuhan natin na gumamit muna sila ng alternate road para doon sila dumaan. Mabigat pa yung daloy ng traffic natin. Ganon din ang So ang carousel ba nadadaanan ngayon? Nadadaanan yung carousel. Walang problema yung carousel lane. At yung private lane lang yung medyo talagang mabigat ang traffic. At dito naman sa may Katipunan, southbound lane ito, mabigat din ang daloy ng traffic dyan dahil meron ding stalled dump truck sa may Katipunan flyover southbound. Kaya't yung tail end nito nandun din sa may Ayala Heights at papunta dyan sa may Katipunan flyover southbound. At pagkalagpas niyan, ang tail end din ng C5 nandito na halos sa may B. Serrano, pababa ng Libisa flyover hanggang makarating naman ng Bagong Ilog, bago umakyat ng flyover dahil mayroon ding stalled dump truck doon. So kaya't yun na parehas southbound ang problema ng C5 at ng Katipunan maging ang EDSA. So yung mga dadaan dyan, konting pasensya muna at ongoing pong ina-assist yan ng ating mga rescue team. So yan muna ating traffic update sa mga oras na ito mula pa rin dito. Ay, paalala sa mga motorista, meron po tayong number coding ngayon, araw ng Miyerkules, ending number 5 and 6. So yan muna ating traffic update sa mga oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base. Charlie Nosaris nag-uulat. Super Radio Flash Report!
Super Radio DZBB Bantay Biyahe. Ang oras po natin ay 12 minuto na po makalipas ang ikapito ng umaga. Itinuloy ng grupong Piston ang ikatlong araw ng kanilang tigil pasada ngayong Miyerkules. Ayon kay Modi Floranda, National President ng Piston, bagamat nakausap nila si Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Chairman Chofilo Guadis III, hindi naman natugunan ang kanilang hinaing laban sa PUV Modernization Program. Kasabay ng tigil pasada, magtitipon din sila ngayong araw sa Welcome Rotonda at magmamarcha patungo sa Mindiola. Sa ngayon ay tuloy-tuloy pa rin tayo na naglulunsad ng transport strike at hindi lamang dito sa National Capital Region kundi sa buong bansa. Sapagkat bagamat tayo po ay nagkaroon ng pag-uusap kahapon kay Chairman Guadis, ay ang sagot sa atin ni Chairman ay masusi pa rin nilang pag-aaralan yung ating pong mga kahingian. Ang tinig ni Modi Floranda, National President ng Piston, samantala nagkasana rin ang hiwalay na 3 araw na tigil pasada ang grupong Manibela simula ngayong araw. Ayon kay Mar Valbuena, Pangulo ng grupo, isasagawa ang tigil pasada sa buong bansa na magtatagal hanggang sa Biyernes, November 24. Ito'y bilang protesta mo sa pagmamaliit sa hanay ng transportasyon at sa hindi pagtugon ng pamahalaan sa kanilang hinaing. Hindi ba dapat prenuhan, isuspinde, ibasura ang PUBMP para walang phase out? Hindi po ba? Yun dapat ang marinig natin. Binobola tayo, dinidribble tayo. Pinaglululoko ho po tayo. Ang tinig ni Mar Valbuena, presidente ng Manibela. Super Radio DZBB Bantay Biyahe. Iginit naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na handa sila mag-adjust doon sa hiling ng mga transport group kaugnay ng PUV Modernization Program. Pero hindi umano kasama rito ang December 31 deadline para sa consolidation na wala na umanong urungan. Gate po ng ahensya, ang bibigyan lamang ng prangkisa ay mga maaprubahan na ang inihaing petition o petition for consolidation. Pero handa naman umano silang muling repasuhin ang Omnibus Franchising Guidelines at tanggalin ang multa ng mga driver at operator na hindi nakapagbayad ng confirmation fee. Ang middle ground po dyan, just submit your petition for consolidation. That's a 1-page, 2-pager affidavit po. At least po, the intention to join PUVMP is there. Then the rest po will follow. Tinig po ni Celine Pialago, tagapagsalita ng LTFRB, hindi rin isinasara ng Department of Transportation DOTR ang linya ng komunikasyon para sa isang tapat na dialogo sa mga grupo po ng transportasyon. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, patuloy silang gumagawa ng paraan para maplansya ng gusto ang hangad na modernisasyon sa pampublikong transportasyon. Naniniwala ang kalihim na malulutas ang usapin sa isang tapat na ugnayan, lalo tinitiyak naman nila na walang maiiwan. Katunayan, sinabi ni Bautista na sila'y nakikipag-ugnayan na kay Piston President Modi Floranda para itama ang ilang maling paniniwala hinggil sa PUV modernization gaya naman ng jeepney phase out. Super Radio DZBB Bantay Biyahe. Suspendido ang face-to-face classes sa ilang lugar ngayong araw dahil sa tigil pasada at epekto ng masamang panahon at lindol. Suspendido ang klase sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa mga sumusunod na lugar. Bamban, Tarlac, all levels public and private, wala pong pasok. Calbayog City, Samar, all levels public and private. Janawal, Santos City, all levels public and private hanggang November 24. Sarangani, all levels public and private hanggang November 24. Northern Samar, all levels public and private, maging ang pasok sa trabaho sa pampubliko at pribadong sektor. Kansilado naman ang face-to-face classes ngayong Miyerkules sa Albay, Angeles City, Cabuyao City, Laguna, Calamba City, Laguna, Kalumpit, Bulacan, Malolo City, Bulacan hanggang November 24. 13 Martires, Cavite at Pampanga. Super Radio DZBB Special Coverage. Samantala po mga kapuso, ilang biyahe sa Maynila apektado na ng tigil pasada. Manny Vargas, Manny! Super Radio. Ilang ruta nga dito sa Lungsod ng Maynila ang apektado na ng tigil pasada ng grupong Piston at ng grupong Manibela nagsimula ngayong araw. Sa monitoring sa Command Center ng Manila Local Government Unit, kasama na rito ang ruta ng San Juan Divisoria, ang Tayuman Lardizabal, ang Paco Rotonda at ang Guadalupe Leon Ginto. May impormasyon ding nakuha ang Command Center na simula ngayong alas 7 ng umaga ay tigil pasada na rin ang biyaheng Cubao Divisoria. Dahil dyan, nagpakalat na ng libreng sakayang Maynila para sa mga pasaherong posibleng stranded. Dulot yan ang paghinto ng takbo ng mga sasakyan sa ilang mga ruta sa lungsod at yung patungo ng Quezon City at maging ng lungsod ng Makati at San Juan. Samantala, tayo'y napatakbo dito sa may bahagi ng Sampaloc, Maynila
na bagamat may biyahe itong balik-balik Sampaloc, napagalaman natin na dito rin dumadaan yung na mga e-trike dito, nakatanggap ng impormasyon ng command center na hinaharas umano ang mga ipinadala nilang e-trike dito na nagbibigay ng libreng sakay. Partikular na itinuro yung mga tricycle driver na siya namang rumarakit ngayon para makakuha ng mga paserong stranded dahil nga sa tigil pasada ng Larrazabal Tayuman. Ngayon man, itinanggihan ng mga tricycle driver at sinabing hinahayaan lamang nila ang mga e-trike na pumasada ng libre para magsakay ng mga stranded na pasahero. Ako si Manny Vargas ng GMA Super Radio DCWB. Dapat totoo. Super Radio DZBB. Bantay Biyahe. Grupong Manibela sa Tandansora. Tuloy lang ang biyahe sa kabila ng deklarasyon na simula ng kanilang tigil pasada ngayong araw na ito. Alang gato sa Alan G. Super Radio. Sa kabila na mayroon ng deklarasyon na simula ngayong araw ang tigil pasada ng Grupong Manibela, yung kanilang mga miyembro dito sa Tandansora, tuloy lang ang biyahe. Nandito tayo ngayon sa pila ng mga jeepa ng Tandansora, Commonwealth papuntang Quirino, at ang binabanggit na nila sa atin, tuloy lang ang kanilang mga biyahe. Ang ruta ng mga jeep dito ay patungo ng Quirino Highway hanggang Commonwealth at aabot sa 600 ang miyembro dito ng kanilang asosasyon, habang 300 naman na unit ng jeepney ang narito. Gayunman, para kumita, alternate o palitan ang biyahe ng mga jeep. Kwento ng mga miyembro ng Manibela, alam nila na mayroong anunsyo ng tigil pasada pero wala naman umunong abiso sa kanila. Pero kung patitigilin umanong sila, ay titigil naman sila sa biyahe. Ang ibang miyembro naman ng Manibela, kung hindi umanong sila bibiyahe, paano ang pagkain ng kanilang mga pamilya? Dahil sa alternate ang kanilang biyahe, lalabas umanong na 3 araw na hindi sila papasada ang mga super dito sa bahagi ng Tandansora. Pakinggan natin yung tinig ng mga nakapanayam natin ng mga super. Ang inaanuan namin, Manibela talaga. Kasama kung sakali na may umano sa amin, hindi hinto kami. Pag wala, biyahe. Ano ba pasabi sa inyo? May tigil pasada kayo? Yun na nga, tigil pasada. Sa iksi naman ng ruta namin, sa looban, hindi naman to epektado ang mga tao namin dito biyahe. Kayo, Manibela dito? Opo, huwag kami sa Manibela. Biyahe lang kayo? Biyahe lang po kasi kami, alternate lang. Ang mangyayari po kasi, pag hindi kami bumiyahe, 3 araw, di gutom po kami. Kaya tuloy po ang biyahe namin. Mahirap naman kung hindi kami bumiyahe. Wala po kami pangkukan sa pamilya namin. Hindi po ba? Mahirap din mo, kaya tinuloy na lang namin ang biyahe. Tinanong naman din po namin sa presidente namin kung anong reaksyon niya. Ang sabi naman po, tuloy lang ang biyahe. Kaya sa mga oras na ito ay kitang-kita na panay ang pag-alis ng mga jeep dito para magsakay ng mga pasahero. Dito kasi sa pila nito, nagsisimula sa may bahagi ng kanto ng Tandansora at Commonwealth ang biyahe ng mga jeep dito ng miyembro ng Manibela na natatapos sa may bahagi ng Quirino Sangandaan dito sa Quezon City boundary ng Caloocan. Ako si Alan Gatos ng GMA Super Radio DCWB. Dapat totoo. Super Radio. Pumalo na sa mahigit 1 bilyong piso ang halaga ng naipamahaging fuel subsidy ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board LTFRB sa mga benepisyaryong pampublikong sasakyan. Ayon po sa LTFRB, nasa 166,598 na po na unit na mga pampublikong sasakyan ang nakatanggap ng subsidiya sa bansa. Kumpiyansa naman ang LTFRB na malaki ang maitutulong ng naturang programa para sa mga pampublikong sasakyan. Sinisikap din naman ng ahensya na lalo pang mapabilis ang pagbibigay ng subsidiya sa pamagitan naman ng pakipagtulungan sa Land Bank of the Philippines. Super Radio. Samantala, mas kumaunti ang mga pamilyang Pilipino na tinukoy ang kanilang sarili bilang mahirap at nakararanas ng pagkagutom batay sa survey ng Octa Research. Sa tugon ng masa survey na isinagawa noong September 30 hanggang October 4, 46% ng mga respondent o 12.1 million na pamilyang Pilipino ang ikinukonsidera ang kanilang sarili bilang mahirap nitong third quarter ng 2023. Mas mababa yan sa 50% o 13.2 million families noong ikalawang quarter. Kaparehong trend ang naobserbahan sa self-rated hunger kung saan 10% o 2.6 million families ang nagsabing nakaranas sila ng pagkagutom mula sa 15% o 3.9 million families noong ikalawang quarter.
Ayon sa Okta, ito ang unang beses makalipas ang 3 quarter na bumaba ang self-rated poverty at self-rated hunger. Matatandaan sa survey ng social weather stations na kalalabas lang nitong linggo, bumaba din sa 9.8% ang porsyento ng mga pamilyang Pilipino na nakaranas ng involuntary hunger noong September 2023 mula sa 10.4% noong Hunyo. Samantala, Super Radyo. pagbaba ng bilang ng mga pamilyang Pilipino na nagsabing mahirap o nagugutom sila, patunay na epektibo ang mga hakbang ng gobyerno ayon kay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Isa Vendaño, Malisa. Super Radyo. Epektibo ang mga hakbang ng Administrasyong Marcos Jr. kaya bumaba ang bilang ng mga pamilyang Pilipino nagsabing sila'y mahirap o nakararanas ng gutom. Ito ang inihag ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez bilang reaksyon sa magkahiwalay na survey ng Okta Research at Social Weather Station o SWS. Ay kay Romualdez, good news ito dahil nangangahulugan ito na gumagana ang intervention programs pati ang assistance programs ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na suportado ng Kongreso. Lumalago rin anyang ekonomiya na ang ibig sabihin ay dumarami ang economic activities at may dagdag na kita at oportunidad sa trabaho ang mga tao. Binanggit pa ni Romualdez ang umilad na price cap sa bigas at kampanya laban sa manipulasyon sa presyuhan, profiteering, hoarding at smuggling ng mga produktong agrikultural na nakatulong para mapatatag ang halaga ng mga pangunahing bilihin. Sa kabila ng lahat, sinabi ni Romualdez na hindi dapat maging kampante at sa halip ay patuloy anyang magsusumikap ang pamahalaan upang mapagbuti ang buhay ng mga Pilipino. Tuloy-tuloy din anya ang pagsusulong at pagpapatupad ng mga proyekto, programa at aktibidad na higit pang magpapababa sa bilang ng mga mahihirap at mga nagugutom. Ako si Vendaño, Mali ng GMA sa Radio DCWB, dapat totoo. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga Nationwide. Andiyan na po ang hamog, mga kapuso po. Ito na po ang amihan. Nako, dapat to. Nagbabantay ho tayo sa ating katawan. Dapat mag-ingat kasi yan ang timplada ng panahon na gustong-gusto ni virus. Opo, pag may nararamdaman, kailangan pakinggan ng katawan, huwag po itong babaliwalain. Unahan po natin ang sakit, magpakonsulta po tayo sa doktor. Makinig po sa katawan, makinig po sa doktor kapag may gamot na inireseta po sa inyo, sundin at inumin. Tandaan para sa dekalidad. Pero abot kayang gamot, wag po kayo mahiya magtanong. Hanapin po ang check po na RightMed. Para sa listahan ng mga produkto RightMed, bisitahin kanilang Facebook page, website, www.rightmed.com.ph. Wag din pong kakalimutan, if symptoms persist, consult your doctor. Yung mga ka-RightMed po natin dyan sa Tabaco City, sa halagang 150 pesos, pwede na kayo magpa-check up po sa doktor. Bisitahin lamang po ang JMed Pharmacy dyan po sa Siga Avenue, Lunsod po ng Tabaco. Ang oras, mga kapuso, alas 7:25. Radyo na! TV pa! Kortesiya na! Disiplina pa! DCWB Super Radyo Number 1. 5S kontra dengue. Para makaiwas sa dengue, tandaan lamang ang pagpapatupad ng 5S kontra dengue. Una, search and destroy mosquito breeding places. Pangalawa, self-protect. Pangatlo, seek early consultation. Pang-apat, support fogging and spraying in hot spot areas. At panglima, sustain hydration. Iwas dengue tips mula sa Double B TV at Department of Health. With GMA Now. Batang Sherifer, gising na ba kayo? Yung mga nandun po sa lugar kung saan mayroon pa ring strike, no ha? Transport strike, karamihan po doon ay nagtuloy-tuloy sa online hanggang Friday sapagkat yung Manibela ay sila naman ang mag-uumpisa ngayon. Nag-overlap sila ng piston sa kanilang tigil pasada, mga kapuso. O yan ha, mga batang Sherifer, naka-online man kayo o face-to-face classes, alam namin na matatalino kayo, mahusay kayo at masisigla kayo kasi naka-Sherifer syrup fortified with zinc kayo. Dahil ang mga mamis, kayong mga mamis, hindi naman kayo pumapayag, di ba? Sa pwede na.
O kaya naman ang Cherifer ay gumawa po ng Cherifer syrup na fortified with zinc. Isa po ito sa mga vitamins made by Cherifer na para sa mga kids. Ang Cherifer syrup fortified with zinc ay lemon-flavored syrup. Talagang magugustuhan ng mga bata ang lasa. May CGF, may lysine, may taurine at zinc. Yun naman yun. Goodbye sa pwede na dahil ika nga nila pagdating sa kalusugan ng mga kids, moms know best. Mahalagang paalala, ang Cherifer ay hindi po gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri po ng sakit. Super Balita sa Umaga Nationwide. Super Radyo DZBB Bantay Lindol. Umabot na sa 11 ang naiulat na nasawi habang umakyat na sa mahigit 700 yung mga nasaktan sa tumamang magnitude 6.8 na lindol sa Davao Occidental nitong Biyernes. Sa datos na inilabas ng Health Emergency and Management Bureau ng Department of Health, 41 sa mga nasaktan ang nagpapagaling pa sa mga ospital. Nagbigay naman ng mental health at psychosocial support services sa mga apektadong mag-aaral at kanilang mga pamilya sa pakipagtulungan ng Department of Education. Nagsagawa na rin ang pag-inspeksyon sa mga pasilidad ng DOH at inaalam pa ang pinsala sa mga ospital. Super Radyo Samantala, DZBB Bantay Lindol. Isinailalim na po sa state of calamity ang bayan po ng Glan, Sarangani Province. Bunsod po na epekto ng magnitude 6.8 na lindol noong Biyernes. Para sa detalye, kasama po natin si Abby Caballero, GMA Regional TV1 Mindanao. Abby! Super Radyo. Nagdeklara na ang Glan LGU sa Sarangani Province ng state of calamity kahapon matapos ang matinding pinsala sa bayan na bunsod ng magnitude 6.8 na lindol noong Biyernes, November 17. Samantala sa General Santos City, sarado pa rin ang ilang establishmento na napinsala dahil sa lindol. Nag-iwan ng malalaking bitak ng lupa sa bahagi ng Barangay Mudan sa bayan ng Glan, Sarangani Province ang magnitude 6.8 na lindol na naitala ang epicenter sa Sarangani, Davao Occidental. 4 ang naitalang namatay sa bayan ng Glan. Sa laki ng pinsala, idineklara na ng lokal na pamahalaan ng Glan ang state of calamity kahapon. Sa tala ng CVOX, umabot na sa mahigit 100 ang aftershocks na naranasan sa Sarangani Province matapos ang lindol. Kahapon na ng 3:28 ng madaling araw, niyanig ng magnitude 4.9 na lindol ang Glan, Sarangani. Agad nagsagawa ng assessment ang MDRRMO sa bayan. Samantala, matapos ang magnitude 6.8 na lindol noong Biyernes, nakitaan din ng 30 to 60 centimeters na sand fissures ang coastal area ng Barangay Padido sa Glan. Ayon sa FIVOX, liquefaction ito dahil malapit sa coastline at low-lying area ang barangay. Nilinaw naman ng FIVOX na normal lang daw ito kapag nakararanas ng malakas na lindol. Sa General Santos City, 5 malalaking mall sa lungsod ang napinsala dahil sa lindol. Kaya may ilang establishmento pa sa loob ng malls gaya ng mga stall ang hindi pa nagbubukas. Inaayos pa sa ngayon ang ilang bahagi ng mall na napinsala bago ito muling buksan sa publiko. Samantala, suspendido pa rin ang mga klase sa mga paaralan sa lungsod hanggang sa Biyernes, November 24. Joel, nagbigay na ng tulong pinansyal ang lokal na pamahalaan at iba pang ahensya ng gobyerno sa mga apektado at kaanak ng mga namatay. Ayon sa NDRRMC, 9 katao na ang nasawi dahil sa lindol, 16 ang injured at mahigit 20,000 pamilyang apektado at mahigit 3,000 bahay ang nasira. Ako si Abby Caballero ng GMA Regional TV1 Mindanao at GMA Integrated News. Nag-uulat sa Super Radyo DZBB, dapat totoo. Salamat, Abby Caballero, GMA Regional TV1 Mindanao. Super Radyo DZBB Bantay Lindol. Yung mga residenteng nakakita po ng bitak sa bahay matapos po ang lindol, pinapayuhan po kayo ng pamahalaan na makipag-ugnayan sa inyo mga city engineer. Alamin natin ang balitang yan mula kay Tuesday News. Tuesday, pasok! Super Radyo. Pinapayuhan ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of FIVOX sa mga residenteng naapektuhan ng 6.8 magnitude na lindol sa bahagi ng Mindanao, partikular yung mga nakakita ng bitak sa kanilang mga bahay na kumonsulta sa kanilang city engineers. Sinabi ni FIVOX Officer in Charge, Dr. Teresito Bacolcol, na kailangang mabigyan ng angkop na payo ang mga ito kung ano ang kailangang gawin upang mapatibay ang kanilang bahay. Mayroon anyang engineering techniques na available upang mapababa ang epekto ng liquefaction hazard tulad ng soil compaction, ground piling at deep footings. Ayon kay Bacolcol, may mapa ang FIVOX kung saan natutukoy kung aling mga lugar ang tinatawag na liquefaction prone o yung ligtas sa liquefaction.
Kadalasan anya sa mga lugar na may liquefaction ay mabuhangin, mayroong loose water saturated soils tulad na lamang ng mga malapit sa river channels o yung malapit sa mga baybayin. Ayon kay Bacolcol, hindi natatapos ang pag-iingat pagkatapos ng lindol, bagkus mahalaga ring siguruhin na matibay ang buong bahay para sa kaligtasan ng buong pamilya. Ako si Tuesday Sagunyo ng GMA Super Radio DZWB, dapat totoo. Super Radio. Ang oras po natin ay 33 minuto na po makalipas ang ikapito ng umaga. Dineklara rin ang state of calamity sa buong lalawigan ng Northern Samar dahil naman sa epekto ng matinding pagbaha bunsod ng shear line. Ayon kay Northern Samar Governor Edwin Ongchuan, nagdudulot ng matinding pagbaha ang matinding buhos ng pagulan sa kanilang lugar. Sa ulat ng Northern Samar Provincial Disaster Residential and Management Office o PDRRMO, nagdulot din ang pagguho ng lupa't nanalasa sa kanilang mga pananim at mga struktura ang patuloy na nararanasang sama ng panahon. Ilan sa kabahayan ay halos bubong na lang ang nakikita dahil sa ilalim ng baha. Dahil dito, indilikas na ang daan-daang pamilya. Sa Katarman, Northern Samar, pilit na nilangoy ng ilang residente ang baha habang kumapit ang ilan sa mga nakalutang na styrofoam. Mabilis naman tumaas ang tubig kaya wala na halos silang naisalbang mga gamit. Doon po sa bandang likuran ng barangay namin, lampas taon na po yung sa area po namin, nasa may liig na. Liig yan na. Pero sa mga low-lying areas talaga, lampas taon na po. Ang tinig ni Sheila Rapsing, residente ng Katarman, Northern Samar. Sa Rosario, Northern Samar naman, tila namamangka sa ilog ang ilang residente dahil sa taas ng baha. Ito sa kasaysayan ng pagbabaha dito sa amin. Nilagpasan nito yung pinakamataas, pinakamalakas na pagbabaha na nangyari noong 2019 dahil sa Typhoon Tisoy. Ang tinig ni Ray Josiah Echano, pinuno ng Northern Samar Provincial Disaster Residential and Management Office o PDRRMO. Samantala, libo-libong residente ng Aklan at Capiz apektado ng matinding pagbaha. Ivan Aguana, Super Radio Iloilo. Ivan. Super Radio. Melo, mahigit 15,000 pamilya sa probinsya ng Aklan at Capiz ang naitalang matinding naapektuhan ng pagbaha dahil sa malakas na ulan dulot ng shear line. Ito ay base sa tala ng Office of Civil Defense Region 6 na binubuo ito ng 49,129 na mga individual. 14 na barangay ang apektado sa lalawigan ng Aklan, habang 37 naman na barangay ang naapektuhan o apektado sa Capiz. Hanggang sa ngayon, 8 lansangan sa Capiz ang hindi madadaanan dahil sa taas pa rin ng baha. Nagsuspende naman ng klase at trabaho ang ilang bayan sa dalawang lalawigan. Wala namang naiulat na sawi sa gitna ng matinding pagbaha. Ako, si Ivan Aguana ng GMA Super Radio Iloilo, nag-uulat para sa GMA Super Radio DZWB. Dapat ito. Super Radio. Samantala, barangay sa Hipapad, Eastern Samar ang apektado. 13 barangay sa Hipapad, Eastern Samar ang apektado ng malawakang pagbaha. Bilang ng mga apektadong residente sa Eastern Samar umabot na sa 67,000 ayon sa Office of Civil Defense. Para sa karagdagang detalye, makakasama natin mula sa newscast ng GMA Central and Eastern Visayas, ang GMA Regional TV Balitang Bisdak, si Correspondent Fe Marie Dumabok. Fe Marie. Super Radio. Melo, kahit pahirapan dahil sa mataas na antas ng baha, puspusan ng kapulisan at rescue group sa bayan ng Hipapad sa isinagawang rescue operation sa mga residente na naipit sa kanilang mga bahay. Isa sa mga na-rescue ang 89 na taong gulang na si Lola Remedio sa Barangay Poblacion 1, kung saan sinira ng pulisya ang bubong ng bahay nito para mailabas at maisakay sa flood rescue boat. Dahil sa walang tigil na pagulan sa mga nagdaang araw, lubog na sa baha ang 13 barangay sa bayan ng Hipapad. Kahapon ng tanghali, lagpas tao ang naranasang baha. Ayon kay Vicky Abestos, Municipal Disaster Reduction and Management Officer ng Hipapad, sa mababang bahagi ng barangay, umabot na sa 20 to 25 feet ang taas na baha. Sa datos ng Hipapad MDRRMO, nasa 9,913 residente o 2,715 pamilya ang apektado ng pagbaha. Nanawagan na ang lokal na pamahalaan ng tulong tulad ng pagkain, medisina at tubig na mainom. Nakaranas rin ng pagbaha mga barangay buntay sa bayan ng Oras, Eastern Samar. Gumamit na ng bangka ang mga rescuer para mailikas ang mga apektadong residente. Sa talaan ng Office of the Civil Defense, aabot na sa 67,000 katao sa buong Eastern Visayas ang apektado ng malawakang pagbaha bunsod ng 3 araw ng pag-ulan.
Sa 14,487 katao na ni-rescue, 5,117 ang nasa evacuation centers, habang 9,370 katao ang pansamantalang nanunuluyan sa kanilang mga kamag-anak. Ang mga apektadong mga residente ay mula sa 82 barangays. 29 sa mga barangay na sa Northern Samar, 23 barangay sa Eastern Samar, at 29 barangay sa Western Samar at isang barangay sa Leyte. Nakapagtala rin ng 10 minor landslides sa iba't ibang lugar sa Eastern Visayas ayon sa monitoring ng OCDA. Ayon kay OCDA Director Lord Byron Toricarion, iniimbestigahan pa nila ang isang ulat na may 2 lalaki ang inalod sa magkahiwalay na insidente sa pagbaha sa Calbayog at Catbalogan City. Melo dahil sa insidente ng pagbaha, isinailalim na sa red alert status ang buong Eastern Visayas ayon sa OCDA at nagdeklara na rin ng state of calamity sa lalawigan ng Northern Samar si Governor Edwin Ongchuan. Ako si Femery Dumabok ng GMA Regional TV Balitang Bisdak at GMA Integrated News. Nag-uulat sa Super Radio DZWB, dapat totoo. Salamat, Fe Marie Dumabok, GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Super Radio. Halos 280,000, 280,000 hectares ng mga agricultural land o lupang pang-agrikultura sa bansa ang vulnerable o malaki ang posibilidad na maapektuhan ng El Nino phenomenon. Sa pagdinig ng House Committee on Climate Change, iniulat po ni Euni Coles Manalo, Director for Field Operation Services ng Department of Agriculture, natukoy ang nasa 280,000 hectares na mga lupa ay hindi aabutan ng irrigation water. Batayan niya ito sa mapping ng National Irrigation Administration o NIA at ng PhilRice. Tiniyak naman ni Manalo na nakatutok na rito ang DA at merong ibang mga hakbang ang kagawaran para maibsan ang epekto ng El Nino at matulungan yung mga maapektuhan. Ito ang Super Balita sa Umaga Nationwide. Mga kapuso, kayo ba'y makakalimutin na sa dami ng inaasikaso at iniintindi araw-araw? Stress out na sa sunod-sunod na meeting at classes. Makakalimutin ka ba lagi? Suot mo ng salamin mo, hinahanap mo pa. Nakasakay ka na ng sasakyan tapos naiwan pala ang cellphone at ibang gamit mo sa school. Nag-review ka naman. Pagdating ng exam, nakalimutan ang pinag-aralan. Mahirap pag maraming nakakalimutan. Para brainy good, dapat healthy lifestyle. Iwas sa puyat, mag-exercise regularly at kumain ng masustansyang pagkain. Pwede mo ring samahan ng Memo Plus Gold. Gawa sa pure and natural Bacopa Muñera para laging focus at mentally alert mga kapuso. Memo Plus Gold, lamang ang brainy good. Ang Memo Plus Gold ay mabibili sa lahat ng Mercury Drug Outlet at sa mga pangunahing butika nationwide. Online din sa Shopee at Lazada. Paalala lang po, ang Memo Plus Gold ay hindi isang gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Alas 7:41, radyo na, TV pa, Kortesiya na, disiplina pa. DZWB Super Radio Number 1. Tubig Tipid Tips. Narito na ang tips para makatipid sa paggamit ng tubig. Kung maghuhugas ng kamay, isara muna ang gripo habang nagsasabon. Alamin kung may tagas ng tubig ang mga gripo at kung mayroon ay agad itong ipakumpuni. Isara ang gripo habang nagsisipilyo ng ngipin. Mas mainam kung gagamit ng baso kung magsisipilyo. Tiyakin na nakasara ang lahat ng gripo kung hindi ginagamit. Gumamit ng palanggana habang naguhugas ng mga prutas, gulay at iba pang pagkain. Gumamit ng balde at tabo sa paliligo. Kung kailangan gumamit ng shower, isara muna ito habang nagsasabon. Maging responsable at wais tayo sa paggamit ng tubig, mga kapuso.
Mga mamis, kayo po ang frontliner po ng pamilya. Kaya pagdating po sa sore throat, doon lang po tayo sa pinagkakatiwalaan po natin. Yung mga doktor ma'am po natin dyan. Gaya po ng mga doktor na frontliner na lumalaban po sa sakit. At ang frontline po ng mga doktor sa sore throat, syempre yung kanila pong nire-reseta. At ginagamit po ng mga doktor to, Doctor Prescribe Camilusan. Meron 7 natural ingredients po yan. Antiviral, antibacterial, antifungal properties para sa sore throat relief. Mag-Camilusan, the frontline against sore throat, chamomile extract, methyl salicylate, peppermint oil, sage oil, anise oil, dwarf pine needle oil, bergamot oil, Siniol is the generic name of Camilusan. If symptoms persist, consult your doctor. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga Nationwide. Nasa bansa ngayon ang mga opisyal at crew ng barko ng Indonesian Coast Guard na KN Gaha Laut 404 para sa 5 araw na pagbisita. Dumating po sa Panakan Wharf sa Davao City nitong Lunes ang sasakyang pandagat ng Indonesian Coast Guard na mainit na sinalubong po ni Philippine Coast Guard District Southeastern Mindanao Commodore Redyard Marfe. Ayon po ng pagbisita na mapalakas ang ugnayan ng puwersa ng dalawang bansa sa karagatan na nag-uugnay sa Pilipinas at Indonesia. Nitong Hunyo lamang, dumating din po ang barko ng Coast Guard sa Estados Unidos o Coast Guard ng Estados Unidos at ng Japan para sa magkaiwalay na port visit na naglalayong mapatatag ang ugnayan ng Pilipinas. Magkasama ngayong nagpapatrolya sa West Philippine Sea ang puwersa ng Armed Forces of the Philippines at United States Indo-Pacific Command. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, patunay ito ng pangako ng Amerika na palalakasin ang interoperability ng militar ng Pilipinas at Estados Unidos. Anya ang joint patrol sa bahagi ng serye ng mga aktibidad na kanilang napagkasundoan ng Mutual Defense Board on Security Engagement ng parehong bansa. Kumpiyansa ang Pangulo na ang pagtutulungan na ito ay makapag-aambag ng mas ligtas na kapaligiran para sa mga Pilipino. Magpapatuloy ang Joint Maritime and Air Patrols hanggang bukas, November 23. Sa kanyang pagbalik sa bansa mula Amerika, isa sa mga baon ng Pangulo ang mas malakas sumanong alyansa sa Estados Unidos at iba pang bansa sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. We will be able to bring peace, stability, prosperity to the Indo-Pacific region, as long as our partnerships are based on mutual trust and respect for one another as sovereign equals, and that our actions are anchored in international law, including the UNCLOS and the 2016 Arbitral Award. Ang tinig ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi suportado ng National Security Council o NSC ang planong Christmas convoy na dyan po sa BRP Sierra Madre dyan sa Ayungin Shoal. Ayon kay Commodore J. Tariela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard for the West Philippine Sea, bagaman sinusuportahan ng NSC ang adikain at intensyon ng pribadong samahan na atin ito, coalition, na magatid po ng kasiyahan sa mga sundalo ngayong Pasko, hindi ho maganda na ito po'y gawin sa gitna ho ng tensyon sa pagitan po ng Pilipinas at ng China. Inirekomenda ng NSC na sa halip na sa Ayungin Shoal, mas mabuting gawin na lamang ang plano sa iba pang bahagi ng Kalayaan Group of Islands na okupado rin po ng Pilipinas. Sinabi ho ng NSC na meron din pong frontliners sa natura mga lugar na nangangailangan po ng pamaskot donasyon. Kung nais naman nila ay meron na umanong ibigay o maaari umanong ibigay sa Philippine Navy at sa Philippine Coast Guard ang donasyon at sila na po ang maghahatid dito sa BRP Sierra Madre. Tiniyak din ng NSC na may sapat na supply ang Navy at AFP sa mga sundalo sa Ayungin Shoal sa tulong po ng PCG sa pamamagitan po ng regular na rotation at resupply mission. Dinepensa naman ni Senator Francis Tolentino ang plano ng isang pribadong samahan na maghatid po ng regalo sa mga sundalo na nandyan sa BRP Sierra Madre. Diin po ni Tolentino, Chairman ng Senate Committee on Senate Special Committee on Admiralty at Maritime Zones, bahagi ng tradisyong Pilipino ang pagbibigay ng regalo tuwing Pasko. Pinag-usapan sa social media ang umano'y hindi pagpapansinan ni na Vice President Sara Duterte at House Speaker Martin Romualdez nang magpang-abot sila sa aktibidad sa pagbalik bansa ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasama si Romualdez sa delegasyon ng Pilipinas habang naroon naman si Duterte para salubungin ang Pangulo. Makikita sa video na maraming kinamayan si Vice President Duterte pero parang multo si Romualdez na nilagpasan lang ng Vice Presidente.
Oh, hindi ko nakita. Hindi ko nakita yung nasa social media. Hindi ako makakomment. Wala ako nakita. Ang tinig ni Vice President Sara Duterte. Matatanda ang umugo nga umano'y iringan ng dalawa mula nang magbitiw si Duterte bilang chairman ng Lakas CMD matapos tanggalin ang liderato ng Kamara sa pagka-Deputy Speaker si Pampanga Representative Gloria Macapagal-Arroyo. Matatandaan ding tinanggalan ng Kamara ng Confidential Fund ang mga civilian agency kabilang ang Office of the Vice President at Department of Education sa ilalim ni Duterte. Nauna naman na sinabi ni Romualdez na walang niluluto na impeachment complaint sa Kamara laban kay Vice President Duterte. Super Radio. Nagpaiwatig si dating Pangulong Rodrigo Duterte na siya'y babalik po sa politika. Sa gitna yan ng plano umanong impeachment o yung pagpapatalsik laban po sa kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Ginawa ninyo yan, babalik ako sa politika. It's either I run for senator or I will run for vice president. Tinig po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, buo naman umano ang suporta sa kanya ng buong pamilya Duterte. Kung ano man yung desisyon ni Pangulong Duterte ay buo ang suporta ng pamilya sa kanya. Tinig po ni Vice President Sara Duterte. Super Radio. Inihain na sa Kamara ang resolusyong sumusuporta sa investigasyon ng ICC sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Mismo ang chairman ng Committee on Human Rights sa Kamara na bahagi ng mayorya ang sumusuporta ngayon sa investigasyon ng ICC. Sa resolusyon, hinikayat nila ang mga ahensya ng gobyerno na makipagtulungan ng buo sa International Criminal Court. Binanggit din sa resolusyon ang desisyon ng Korte Suprema na may jurisdiction pa rin ng ICC sa mga ginawa ng gobyerno bago kumalas sa Rome Statute o hanggang March 2019. Ipinasa na ang resolusyon sa Committee on Justice kung saan ito inaasahang tatalakayin. Una rito, may kahalintulad na resolusyon ding inihain ng Makabayan Bloc noong Oktubre. Una namang sinabi ng Solicitor General na hindi susuportahan ng Administrasyong Marcos ang investigasyon ng ICC. Ayon sa Department of Justice, kailangan muna nila ng seryosong pag-aaral kaugnay ng resolusyon lalo na't hindi na umano miyembro ng Rome Statute ang Pilipinas. Samantala, ang Department of Education pinadadagdagan ni Senator Sherwin Gatchalian ng budget para makakuha ng 8,000 non-teaching personnel. Nimpa Rabelo, Nimpa. Super Radio. Pinadagdagan ni Senator Sherwin Gatchalian ng 1.9 billion pesos ang panukalang budget ng Department of Education para sa susunod na taon upang makakuha ito ng 8,000 non-teaching personnel. Gamit ang nasabing halaga, makakakuhaan niyang DepEd ng 5,000 na administrative officers at 3,000 na project development officers. Ayon kay Gatchalian at Chairman ng Senate Committee on Basic Education, kailangan ang mga nabanggit para mabawasan ang dami ng trabaho ng mga guro at maiangat ang kalidad ng kanilang pagtuturo. Ibinata ito sa pag-aaral ng Philippine Institute for Development Studies noong 2019 na nagsabi nakakaapekto sa pagtuturo ng mga guro ang ibinibigay sa kanila ng mga administrative at student support roles. Halimbawa nito ang pag-aasikaso sa pagbabakuna, feeding at deworming ng mga bata, ang mga community mapping, conditional cash transfer, gayon din ang pangangasiwa sa eleksyon. Mga trabaho aniya na pwede nang ibigay sa mga non-teaching personnel. Nalikana sa DepEd ang mga posisyon para sa administrative officers at project development officers pero nabatid sa budget deliberations na hindi ito napapontuhan ng Department of Budget and Management. Kaya naman ipinapasok ni Gatchalian ang alokasyon sa panukalang budget ng DepEd para sa 2024 na mahigit 718 billion pesos. Ako si Nimfa Ravelo ng GMA Super Radio DZBB, dapat totoo. Ito ang Super Balita sa Umaga Nationwide. Nakawala pa rin pong humpay yung paglagana po ng mga fake news, mga fake email na yan. Kaya dapat mag-iingat po tayo mga kapuso. May kumakalat ngayon, email, nagsasabi hindi daw gumagana yung inyo pong internet o video internet banking ATM activation code. At di man ay kailangan i-click ang link na ipapadala po sa inyo para daw po kayo makapag-enroll po uli. Anip tong mga kalokohan na ito. May dagdag paalala pa. Natiyakin daw na kompleto yung activation sa loob po ng 45 araw. Kasama na po yung iba pang mga instructions para ho talagang magbukabang legit. Yun ang sabing modus na yan. At katulad nga po ng lagi namin paalala po sa inyo, wag po kayo maniniwala. Dahil scam na scam po yan, mga kapuso po. Ang mga legit video text, mga legit email ng video, manggagaling lang po yan sa sender name na BDO, Video Alert, Video Deals at Video OTP. Bukod po dyan, wala pong bangko magpapadala po sa inyo ng clickable link sa email o kaya sa text. Be smarter than a scammer with Video Stop Scam.
Bumisita po sa video.com.ph para makakuha ng impormasyon tungkol po sa iba't ibang uri po ng scam at kung paano po ito mapoprotektahan o yung mga account po ninyo. Paalala po sa atin yan ng BDO Unibank. Oras, alas 7:53. Radyo na! TV pa! Kortesiya na! Disiplina pa! DZWB Super Radio Number 1. Iwas sunog. Ilang paalala kung paano makaiiwas at magiging ligtas ang ating mga tahanan laban sa sunog. Huwag mag-imbak ng flammable liquid tulad ng gaas at alkohol sa bahay. Ilayo sa mga bata ang mga posporo at lighter. Ilagay ang nakasinding kandila sa palangganang may tubig. Ipaayos ang sirang appliances. Huwag mag-overload ng outlet at huwag gumamit ng sirang cord. Ilayo ang flammable liquid at iba pang combustible material sa kalan. Bunutin sa saksakan ng appliances kung hindi naman ginagamit. Siguruhin walang leak o tagas ang tangke ng inyong LPG. Iwas sunog tips. Ilang paalala mula sa Bureau of Fire Protection. We're feeling blessed and grateful dahil number 1 pa rin ang ating samahan. Number 1 AM station ang Super Radio DZWB at number 1 FM station ang Barangay LS. Maraming salamat mga kapuso. Nido Jr. For toddlers 1-year-old, 2 years old, and up to 3 years old. With probiotics and DHA. Nido Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Ganda ng hair! Mag-long hairstyle tayo for the show. Abot pa ba hair ko? Let's grow it! Sunsilk Strong and Long with aloe vera, biotin, and castor oil. For hair that's 3 times stronger and thicker looking as it grows long. Together that's not how amazing! Sunsilk! Palakas tayo ng katawan natin mga kapuso at na hindi po tayo agad-agad tinatamaan po ng mga sakit sa ganitong klase ng panahon. Mga taga riyan sa Eastern Visayas, mga taga Bicol, mga taga Mindanao, opo, at alam namin kayo nasa gitna po ng trahedya sa ngayon, pero yung ating katawan dapat palakasin po natin. Mga kapuso, yung mga bata dyan, yung mga matatanda, lahat na po tayo mag-Immunomax food supplement po tayo. Ang Immunomax po ay gawa sa CM Glucan na nagmula pa sa Switzerland. Ito po ay available in capsule for adults. Ito po yung dalawang maliit na kahon na yan na may puti, na may kulay berde. Yung berde dyan ay 40 variant for adults, mga kapuso. Yun namang syrup for kids, yung mataas po na butelyan, dalawa na yun, isang pinaka na matangkad at siya medyo matangkad. Yung kulay orange, para sa bata po yun. Yung berde noon, yung po'y 40 variant syrup for kids. Mula po sa aming studio, kahit nasaan ka pa, magandang balita po talaga ang Immunomax. Mahalagang paalala ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi po gamot at hindi po dapat gamiting panggamot sa anumang uri po ng sakit. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga Nationwide. Kinumpirma ng Philippine Coast Guard na may isa pang nalunod at nasawing trainee sa pagsasanay po nito sa lalawigan po ng Cavite. Ayon kay Rear Admiral Arman Balilo, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard, nangyari po ang insidente noong ika-16 ng Nobyembre. Inilalang biktima na si Mori Kaguay. Sinubukan pa siyang bigyan ng CPR sa rubber boat pero hindi na siya nagkamalay. Nadala pa siya sa isang ospital sa Cavite pero tuluyang pumanaw kahapon. Marami naman pong tanong ang ina po ng biktima sa sinapit po ng kanyang anak. Hinintay pa nilang nag-float yung tao. So, nakita natin sa video, nag-float yung body. Ang paghawak sa kanya, puros mali ang CPR sa kanya, mali lahat. Parang hazing kasi pinaglaruan siya sa gilid ng boat. Sabi ng mga kasama niya, natapos yung performance na 100 meters.
Tinig po ni Romana Caguay, ina ng nasawing trainee ng Philippine Coast Guard. Hindi umano matanggap ng ina ang nangyari sa kanyang anak, kaya nananawagan ito kay Pangulong Bongbong Marcos. Mr. President, nanawagan po ako sa inyo para tulungan mo kami sa sitwasyon ni Mori na nalunod daw umano. Tinig po ni Romana Caguay, ina ng nasawing trainee ng Philippine Coast Guard. Itinanggi naman ng Coast Guard na may ginagawang initiation o hazing sa mga sumasailalim sa WASAR training. Pero naintindihan naman umano ni Balilo ang saloobin ng magulang ng nawalan ng anak. Alam mo, naintindihan natin yung nanay, yung magulang na walan siya ng anak at talagang mabigat sa kalooban. Pero mas maganda kasi malaman natin kung ano yung punto. Tinig po ni Rear Admiral Arman Balilo, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Una nang naiulat na nasawi ang isang trainee pa noong pong ika-15 ng Nobyembre. Ito rin anyang naging dahilan kaya sinuspindi muna yung pamunuan ng pamunuan ng pagsasanay kasabay po ng investigasyon. Pansamantala namang inalis sa kanilang pwesto yung mga training personnel sa 2 Coast Guard districts kung saan nangyari ang mga insidente. Well, wala pa tayong masabi dun sa nangyayang ongoing investigation. Pero ang assurance lang natin ay we are transparent. At titignan natin lahat yung mga posibleng anggulo kung talagang may nangyaring lapses, may nangyaring negligence. Tinig po ni Rear Admiral Arman Balilo, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Super Balita sa Umaga, Nationwide! Matila tayo para Joel at happy birthday Ronilo Matining ng Maligaya. Taga Maligaya sa Mugpog, Marinduque ito. Yun o. At ito pare, 33 days to go before Christmas. Lapit na po, lapit na po ng Pasko, ha? Isang buwan na lang yan, ha? Badong. At sumayo po. Si Badong! Sumayo po, kabuuan ng mas pinalawak, mas pinalakas Super Balita sa Umaga Nationwide. Ako po ang inyong kapuso, Melo Del Prado. Balita walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang. Ako po inyong kapuso, Joel Reyes Obel. Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas, magandang umaga Mindanao. Radyo na! TV pa! Kortesya na! Disiplina pa! Super Balita sa Umaga, Nationwide! Mula sa pinakapinagkakatiwalaang network sa buong Pilipinas, ang GMA. Mabuhay ang Pilipinas! Isang minuto makalipas sa alas 8. Standby, saksi sa Double B. DZBB Super Radio Number 1. Tapat sa balita, yan ang aming anata. DZBB Super Radio 594. Laging naka-alerto, serbisyo, totoo. DZBB Kapuso nyo sa radyo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyo, totoo lamang, walang iwanan. May paninindigan, matatag, maaasahan. DZBB Super Radio 594. Kapusong Pilipino, lahat Super Radio. DZBB Serbisyong totoo. Walang